At ang pangalan ng kanyang flashlight ay He-Cloud mga ka-intro. At titingnan natin kung gaano siya kaganda at i-review natin yung kanyang performance mga ka-intro. Siyempre titingnan natin kung ano yung mga laman ng kahon. At ang unang laman ng kahon mga ka-intro ay isang user manual. Ayan. Diyan ninyo babasahin kung ano yung mga kailangan nyong gawin. At meron din tayong dalawang O-rings. At meron tayong lanyard. Ito yung tinatali natin doon sa ating diving flashlight para hindi siya mahulog. At meron din tayong USB cable. Ayan. Yan yung ginagamit natin na connector dun sa ating battery, single battery charger mga ka-intro. Ayan yung ating single battery charger mga ka-intro. Diyan natin gagamitin yung USB cable. Itatakid lang natin. At ito yung panlagay dun sa battery na 18650 kapag maliit para hindi siya mag-alog-alog dun sa loob ng ating diving flashlight. At hindi magpapahuli ang ating diving flashlight na He-Cloud. Ayan mga ka-intro, napakaganda. At napakahandi niyang gamitin mga ka-intro. At kasama na dyan yung battery na 21700 mga ka-intro. Medyo maliit din po itong ating bagong dating na diving flashlight, pero mas maliit yung nakaraan nating na review mga ka-intro. At sa pagpihit po natin dun sa ating pagbukas ng ating diving flashlight ay dahan-dahan lang po para hindi malustrid yung kanyang thread. At bago nyo po testingin yung inyong diving flashlight kapag bumili po kayo ng bago, ay meron po siyang nakalagay dun sa kanyang battery. Nilagay po nila yan para hindi ma-discharge yung battery habang hindi nyo ginagamit. Ayan, ito yung ating battery 21700 at 4000 mAh at 3.7 voltage na battery mga ka-intro. At kung napapansin nyo, double spring yan mga ka-intro, hindi lang natin makita dahil madilim yung loob ng ating diving flashlight. Ayan. At titingnan natin at papailawin natin dito mga ka-intro kung gumagana ba o gaano siya kalakas mga ka-intro. Ayan. Kung nakikita nyo, napakaingat ko talagang pagpihit dyan mga ka-intro kasi mahirap kapag na-loose thread dyan. Kapag na-loose thread kasi yan mga ka-intro, mapapasukan siya ng tubig at baka masira yung ating diving flashlight. Sayang mga ka-intro. At ito yung kanyang low mga ka-intro. Ayan yung kanyang mga modes at runtime. Yan yung low. Ayan, malakas na yan. At ito yung kanyang medium mga ka-intro. Ayan. At syempre yung high mga ka-intro. At sa aking pamamana, ang talagang ginagamit ko lang yung pinakamahina lang mga ka-intro. Kasi napakasakit na sa mata kapag yung malalakas ng ilaw yung ginamit mo.
kung ako itatanungin mga ka-intro, mas maganda yung switch na, magnetic switch na, depindot lang mga ka-intro. Kasi napakadali niya talagang i-operate o i-manage. Kasi pipindutin mo lang siya ng pipindutin hanggang sa umabot siya ng dun sa max na lumens niya. And then babalik ulit siya dun sa kanyang low na lumens. At ayan, at sa pagpatay naman mga ka-intro, ilong press nyo lang, napakadali lang mga ka-intro. At meron din siyang memory mode. Halimbawa, binuksan nyo sa high. Ayan, kunyari, binuksan nyo sa high. Tapos pinatay nyo, dun pa rin siya unang bubukas sa high mga ka-intro. Yung iba kasing flashlight ay sa low na guumpisa hanggang sa dumating ka ng high mga ka-intro. At kung nagustuhan mo po ang ating video at ang ating diving flashlight na na-review ngayon mga ka-intro, ilalagay namin sa aming description box yung kanilang shop at kung saan ito mabibili mga ka-intro. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. At lalong-lalo na po sa ating mga ka-espero, mag-ingat po kayo palagi.